Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mga senador na umano'y kasama sa planong pagpapatalsik kay Senate President Juan Miguel Zubiri na bawasan ng bilang. Rambulan sa pagitan ng Filipino at Thai transgenders, iniimbestigahan na 8 bilyong pisong halaga ng educational subsidy na kuha ng non-poor students. Pagbibigay ng traffic violation tickets ng LGU sa National Capital Region, pinawalang bisa ng Korte Suprema. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nabawasan ang bilang ng mga senador na umano'y kasama sa kudita sa Senado matapos pumirma ang 3 iba pang senador sa Statement of Support para kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ni Zubiri na kabilang sa mga nadagdag na senador na nagdedeklara ng kanilang suporta sa kanyang pamunuan ay sina Senator Ramon Revilla Jr. at Senator Robin Padilla. Lumagda rin sa manifesto si Senator Jinggoy Estrada na una nang itinanggi ang mga haka-hakang siya ang hahalili kay Zubiri sa oras na matuloy ang umano'y kudeta makaraang umugong ang pangalan nito. Sa kabilang banda, hindi naman pumirma sa naturang manifesto sina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Francis Escudero, Cynthia Villar, Amy Marcos, Risa Hontiveros at Minority Leader Coco Pimentel III. Nito lamang Lunes nang kumpirmahin ni Senator Marcos ang tangkang pagpapatalsik kay Zubiri sa pwesto. Iniimbestigahan na ng Thai Police ang 3 Filipino transgenders na sangkot sa naganap na rambulan sa Bangkok, Thailand nitong Lunes ng gabi. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sasailalim sa investigasyon para sa assault at battery ang mga Pilipinong transgender dahil sa pag-iinsulto at pag-atake sa grupo ng Thai transgenders. Kaugnay nito, pasa sa katawan, likod at muka ang sinapit ng isang Filipino trans na si Ivy Garcia matapos madamay sa naturang kaguluhan. Pagbabahagi niya, bumaba lamang siya sa tinutuluyang otel upang kunin ang pagkain na kanyang in-order nang bigla siyang kuyugi ng Thai transgenders. Samantala na sa 20 iba pang Pinoy transgenders ang umalis na sa kanilang hotel o umuwi na ng bansa matapos makatanggap ng pagbabanta mula sa mga trans na Thai. Ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian na umabot sa 8 billion pesos na halaga ng educational assistance ang napupunta taon-taon sa non-poor students sa ilalim ng programa ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Gatchalian, nagmula ang kanyang impormasyon sa Educational Service Contracting o ESC program. Isang programang naglalayong i-decongest ang public junior high school sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidy sa mahihirap na mga estudyante na nais mag-aral sa private schools. Ayon sa senador, kalimitang nag-a-apply ang non-poor students kapag may natitira pang slot sa programa. Sa 35 billion pesos na allotted para sa subsidy program, tinatayang 8 billion pesos umano ang napupunta sa hindi mahihirap na estudyante taon-taon. Aminado rin ang senador na mayroon siyang mga kaibigan na nakakuha ng ganitong subsidy na alam niyang angat sa buhay. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang 14 na mga ordinansa ng mga local government units o LGU sa Metro Manila na nagbibigay ng otoridad sa kanila na mag-issue ng traffic violation tickets. Sa isang ruling, idiniin ng Supreme Court o SC na tanging ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang may eksklusibong mandato sa implementasyon ng mga polisiya sa trapiko sa National Capital Region. Binanggit ng SC ang Section 5 ng Republic Act 7924 o MMDA Law, kung saan nakasulat na responsibilidad ng naturang ahensya ang pamamahala ng isang single ticketing system at sila lamang ang may otoridad pagdating sa pagkuha at suspension ng driver's license ng mga nahuling motorista. Nilinaw ng SC, maaari pa rin sumama ang LGU sa Metro Manila sa traffic enforcement kung saan sasailalim sa MMDA ang kanilang traffic enforcers. Para sa Kidlat News Update, Renzo Rinon nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.